Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ating Kura Paroko, Reverendo Padre Jeffrey M. Santos. At bilang panimula ng ating pagdiriwang, tumayo ang lahat para sa pambungad na awit. Sumigaw sa gala, umawit umigaw, purihin ang Diyos, purihin ang wakas. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan, ibinulig niya ang hari-harian. Tayo'y hinanguya sa ating kaapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y iningatan. Sumigaw sa gala, umawit umigaw, purihin ang Diyos, purihin ang wakas. Amen. At sumainyo rin. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, may kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, masasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama.
Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Kamanaming makapangyarihan, gawin mong lagi namin matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito'y walang iba kundi si Jesus, ang anak ng tao, na nag-alay ng buhay para sa atin. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak, salamat po. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tuon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kanyang salita at maasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa
namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siyang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. Opo ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalin. Noon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Napagtagumpayan niya ang mga tukso at kahinaan ating dinaranas. Kaya naman, dapat tayong magtiwala at tumulad sa Kanya. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mo, anak, salamat po. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ni Jesucristo, salita mo'y totoo, kami ay papalalin mo.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. At kay bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing ng pinuno ng mga hentil ang siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga nagsisimba ho rito sa simbahan, dito sa loob at labas, at maging sa mga nanonood sa atin sa online. Merong isang lumang kwento na naikwento at narinig nyo siguro sa maraming panahon, pero maganda na ulitin lang ito dahil ukma sa ating ebanghelyo. Sabi sa isang kwento na meron daw primitive way of hunting monkeys. Yung makalumang paraan ng paghuhuli ng mga unggoy. Ito ay ginagamitan ng kawayan, ng buho ng kawayan. At doon sa kawayan na yon ay lalagyan lang ng butas sa gitna. At sa loob ng butas, bandang ilalim, ay may nakalagay na pagkain. Kaya ngayon, ito ay nakabaon sa kung saan maraming unggoy, ilalagay ito bilang pain ng mga manghuhuli, mga hunters ng unggoy. At hahayaan nilang lumapit ang mga unggoy para kunin yung pagkain sa loob. Pero merong kakaiba na pagkakagawa nitong buho dahil yung butas kung saan ipapasok ng mga unggoy yung kanilang kamay, sapat lang kapag nakabukas ang kamay. Pero kapag isinara ng kamay at merong laman na yung kamay, hindi nila ito mailalabas dahil hindi nakasya sa butas. Kaya dito, sa paraan na ito, may iba't ibang klase ng ugali ng unggoy na nakikita. May mga unggoy na pipiliing kunin ng pagkain at hindi bibitiwan, kaya sila nahuhuli. Hindi umaalis doon kasi gustong makuha yung pagkain. Dadamputin, pero pag hindi makalabas, hindi bibitiwan yung pagkain, kaya sa bandang huli, yun yung mga nahuhuling unggoy. Pangalawang klase ng mga unggoy, yung pinipili lang bitiwan yung pagkain at nananakbo para umalis, lalo na't nandun na yung mga nangahuli. Kaya nagiging malaya yung mga unggoy. Pero merong pangatlong uri ng unggoy na pinagsama yung dalawang ugali. Gustong makalaya, pero gusto ring makuha yung pagkain. Kaya ang ginagawa nila, matinding puwersa ang kanilang inilalagay sa kanilang kamay at braso. Pinipilit nilang makuha yung pagkain at pipilitin nilang pumiglas ng sapilitan. Kaya kapag ang mga unggoy ay bata pa masyado, may mga unggoy na napuputulan ng braso sa sobra nilang pagpilit na mahatak ang kamay. Kaya nakakalaya sila na walang mga kamay, walang braso.
Ano ang pwede nating maging paliwanag dito? Humihingi itong si Santiago at Juan ng kapangyarihan kay Kristo. Gusto nilang maging kanang kamay at kanang kaliwa ni Jesus. Mga favorites. Humihingi sila ng kapangyarihan na magiging bida sila. Pero pinagsabihan sila ni Kristo na hindi nyo naiintindihan. Kaya nyo bang danasin ang hirap? Kaya nyo bang dalhin sa buhay ninyo ang pagdurusa? Lahat ng mga sisimulan kong gawain, binyag ko, kaya nyo bang simulan? Kaya po, kaya po, kaya po. Pero alam natin sa dulo ng kwento, nagtakbuhan sila nang huhulihin na si Kristo. Sa panahon ngayon na maraming tao ang nagpupumilit umupo at kumuha ng kapangyarihan at sinasabi din kaya kong ayusin ang mundo, kaya kong ayusin ang Pilipinas, kaya kong payamanin ang bawat isa, kaya kong bigyan kayo ng magandang buhay. Kaya nyo ba? Kaya. May nagsabi pa nga, in 6 months, mawawala ang korupsyon. In 6 months, mauubos ang drug addict at pushers. In 6 months, may mga taning pa na binibigay. Makakuha lang ng upuan. Pero ano na ba tayo ngayon? Marami sa atin ang may ugali ng 3 unggoy. May mga hindi kaya, kaya binipitiwan na lang para maging malaya. Pero may mga taong nagpupumilit kayanin, kaya nahuhuli ng pagkakataon. At may mga tao ring masyadong ganid at kukunin ito sa puwersa, kaya ngayon wala silang kamay para talagang tumulong. Wala talaga silang kumpletong pagkatao para ibigay sa kapwa. Nakakalaya, napilit kunin ng pagkain, pero may diferensya ang braso. Marami tayong nakuha ng mga naglilingkod na isinapilitan, pinagpilitan, binayaran, tinakot, dinaya. Pero nakita nyo lahat ng nandaya, na nanalo at nakaupo, sila yung wala talagang ginagawa sa lipunan. Kaya siguro yun yung hamon sa atin ngayon, kung hihingi tayo ng kapangyarihan, kung hihingi tayo ng authority, kung hihingi tayo ng power, kung hihingi tayo ng yaman, ito ba'y hindi tayo mapuputulan ng braso? Ito ba'y hindi magkukulang ang ating pagkatao? Kung kailan ka yumaman, tsaka ka naging maramot. Kung kailan ka sumikat, tsaka ka naging masungit. Kung kailan mo nakuha ang maraming bagay, tsaka ka hirap na hirap magbigay kahit konti. Nang makuha mo ang lahat, kinulang ka. Medyo magulo, no? Pero yun ang realidad ngayon. Yung mga taong nagpupumilit makakuha ng lahat, sila ang unang-unang mga taong hindi makapagbigay ng lahat. Kahit konti. Kaya huwag kang humingi ng isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Huwag kang kumuha ng isang bagay na hindi mo kayang gawin at pangatawanan. Huwag kang umako ng responsibilidad na ikaw lang din ang makikinabang. Ipagdasal natin ang bawat mga magulang na tinalikuran ng kanilang mga anak. Sinabing, I love you. Sinabing, hindi kita iiwan. One and only. Ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakagwapo. Ikaw lang at wala nang iba pa. Ikaw ang mundo ko. Pero nung magbabag, nag-iwanan. Mga pagkuha ng pagmamahal na hindi kayang pangatawanan. Pagkuha ng mga iba't ibang responsibilidad na hindi naman pala kayang panagutan. At ang mundong mahilig sa kapangyarihan, lahat gagawin, makuha lang ang kapangyarihan. Pagdasal natin ang realidad na yan na nangyayari sa ating paligid, sa ating pamilya, at sa ating lipunan. Maraming ibibigay ang Diyos, pero makukuha lang natin ang tama ay kung anong para sa atin. Pero kapag pinagpilitan natin yung hindi para sa atin, tsak, may mawawala sa atin. Huwag mong kunin ang lahat dahil baka hindi ka makapagbigay kahit konti. Kunin mo lang kung ano yung para sa iyo at magagampanan mo rin ang lahat ng dapat na ginagawa mo. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa Panginoon upang dinggin nawa niya ang ating panawagang kumuha lang tayo ng nararapat, maghangad tayo ng mga bagay na tama upang ang ating pagdadala nito, upang ang ating pagsasabuhay nito ay magampanan din natin ng husto at ng wasto. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, ibigay mo kung anong sapat. Panginoon, bigay mo kung anong sapat. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kung ano ang sapat. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaignawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin kung ang... Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kung ano ang sapat. Tahimik nating idulog sa Panginoon ang iba pa nating mga personal na pangangailangan. Ama naming mapagmahal, patuloy mo kaming tulungan at gabayan. Marami sa amin ang humingi ng kapangyarihan upang tulungan ang bayan, pero ngayon sila lang ang yumaman. Marami sa amin ang humihingi ng mamahalin, pero ngayon hindi na marunong magmahal. Tulungan mo kami sa mga hinihingi namin. Ayusin mo kami sa mga hinahangad namin. Tulungan mo kung paano kami humingi ay matutunan din namin kung kakayanin namin ang lahat ng ito. Bigyan mo lang kami ng sapat na mga biyaya upang ikaw ay aming matsunod, upang kami makapaglingkod ng tama ayon sa aming kapangyarihan. Ilayo mo kami sa mga panghihingi na hindi rin namin kayang mag-abot at magbigay. Ilayo mo kami sa mga kapangyarihang lalo kaming manghihina. Ilayo kami sa magmamahal na lalo kaming magiging masamang tao. Pakinggan mo pa ang iba naming mga personal na dasal sa tulong ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia.
Ano ang gagawin kung di ka kapiling? Ikaw na nagbigay buhay sa amin. Kabiaso tinapay sa aming pag-aalay. Sana ito'y maging ikaw. Sino kami kung di ka kapiling? Ikaw na nagbigay buhay sa amin. Narito ang alak, katas ng mga ubas. Sana ito'y maging ikaw. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa atin kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ng banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ang nagtakdang magkaroon ng gabit araw, ng taginit at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang kawangis na makapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. At ikaw ngayon ang pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong mga pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpala ang napahinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ngayon, susuriin natin yung ating sarili sa lahat ng natanggap mo, nakuha mo, ang yaman-yaman mo, pero maramot ka pa lang. Ang ganda-ganda mo, pogi-pogi mo, ang puti-puti mo, pero ang itim pala ng budhi mo. Marami kang taglay, pero ang daming kulang sa buhay mo. Para ka bang unggoy na walang braso. Maganda lang tignan, pero maraming hindi nagagawa. Sa katahimikan habang hinihiling nating gawing katawan ni Kristo ang tinapay at gawing dugo ni Kristo ang alak, gawin din nawang buo ang ating pagkatao. Hindi kulang. Sana kung anong nakikita,
yun din ang makukuha. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, na naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, na naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya alay namin ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, Francisco ang aming Obispo, Noli na katuwang niyang Obispo, lahat ng mga pari at nagkonsagra ng buhay sa iyo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang sambayan ng humihingi ng lakas sa Diyos na magamit natin ito para tumulong at maging mabuti, humihingi ng kapangyarihan para maglingkod. Bigyan nawa tayo ng tama para magamit din natin ang tama. Tawagin natin ang Amang nasa langit. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyong karilihan, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming maraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng lahat ng kapangyarihang hindi wasto. Siyang nag-aalis ng lahat ng taglay nating hindi nakatutulong. Mapapalad tayong inaanyayahang makinig at tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga dumadalo ng misang ito sa kanilang tahanan o sa ibang lugar at hindi makakatanggap ng ostya o ng komunyon sa anyong tinapay,
Dasalin natin ang komunyon espiritual. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa spirito ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo, at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kakaroon po tayo ng second collection sa patuloy nating paghahanda sa ating dedication ng simbahan. Christ-like for you. In the night time of your fear, I will hold my hand out to you, speak the
magsitayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo para sa ilang mga paalaala. Patuloy po ang ating pagpapaalala sa inyo sa darating na Sabado, ang ating dedication ng ating parokya. Anong ginagawa sa dedication? Ito ay kinokonsagra sa pamamagitan ng pagpapahid ng mga langis sa altar at sa mga walls and pillars ng simbahan. Kaya inihahanda na natin ang ating mga kailangan gamitin para sa darating na Sabado. Nailagay na rin po yung marmol doon sa lectern. Kailangan pareho na bato, no? At least yung ibabaw nitong altar at nung ating lectern. Yung Liturgy of the Word, yun ang lamesa ng salita ng Diyos. Ito naman ang lamesa ng kanyang katawan at dugo. No? Yung nasa ibaba, hindi po yun parehas ng materyales nito dahil yun naman ay hindi sacred rostrum. Yun ay ginagamit lamang sa pagsasabi ng tumayo, maupo, mga pamisa. No? Kaya nandun din siya sa baba. Ang pantay ng kalagayan ay itong lamesang ito at lamesang iyon. Table of the Word and Table of the Eucharist. Kaya lalangisan ito ng obispo para maging ganap ang kabanalan kung saan ihahain lagi ang sakripisyo ng misa. At kaya hindi ng bawat parder, dingding ng simbahan ay kanyang lalangisan. Ito ay mangyayari after na itatag tayo noong 2003. No? Sa wakas ay madededicate ng ating parokya. Ito'y taon-taon ipagdiriwang tuwing October 23. Parang piyesta, taon-taon na ipagdiriwang. Kaya sa Sabado, hindi po kayo makakapunta lahat dito dahil limitado yung kailangan nating papuntahin. Seating capacity lang tayo dahil ang magdiriwang ay si Bishop Francis. Isa sa kanya mga pagsasaalang-alang yung hindi maraming tao. No? Dahil siya ay may edad na at nag-iingat. No? Kaya meron lang tayong ilang papayagan na makapasok pero walang pwesto doon sa patio. No? Lahat po ay dito sa loob, yung seating capacity lang natin. At mapapanood naman ninyo ito online sa ating FB at YouTube channel. Sa darating naman na Miyerkules, ang taping pa rin natin ng mga rosary, no? Praying of the Rosary. May mga eskwelahan at mayroong mga pamilya at mga government offices na pagdadausan ng pagdarasal ng rosaryo. Napapanood po ninyo ito araw-araw ang ating online rosary. Bawat isang araw ay isang pamilya o isang naka-assign magdasal ng rosaryo. Tuwing weekdays, kapag umaga ang ating misa, 6:00 ng gabi ninyo ito mapapanood. Kapag naman gabi ang ating misa, mapapanood ninyo ito ng 5:00 ng hapon. At syempre ang ating Rosary Tree, ang inyong pagdadala ng rosaryo para abot natin sa ibang hindi pa nakakaalam nito. Nag-iipon tayo nito para pagkatapos ng October 31, mamimigay tayo ng mga rosaryo para ipalaganap ang pagdedebosyon na ito. Naanyayahan ng lahat na mag-aalay ng rosaryo. Tayo na po at magsabit sa ating rosary tree o sa ating rosa tree. Minsan ang buhay ay isang awit na at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyabang. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang pagpawi nito ay ang pagkasa ng umaga. At kahit anong tingin ng unos, kahit anong hindi natin, may isang inang nagmamatya, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos. Tawag niya'y magbalik loob
sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Palakpakan po natin ang mga nag-alay at nagandog ng rosaryo sa ating rosary tree. Yan, nananawagan tayo kung sino ho merong kakilala na nagtutubog ng mga katulad ng corona, ng ariola. Baka meron kayo rito sa Montalban na kakilala o mismong kayo, yan, para mapakintab natin yung corona ni Mama Mary ngayong panahon ng pagrorosaryo. So kung meron mang sa inyo na interesado na makatulong para mapakintab, mapabalik ang kinang ng kanyang corona at ariola, yan, lapit lamang po sa akin o sa opisina ng parokya para magawa po natin ito bilang debosyon pa rin kay Maria, pagmamahal natin sa mahal na ina. Yan. Sa darating na Huwebes ay gaganapin pong ika-17 anibersaryo ng El Shaddai Community dito sa ating parokya. Kaya may misa po tayo sa Huwebes ng alas 6 ng gabi. Wala tayong misa ng umaga ng Huwebes, sa halip ay gabi alas 6 para ipagdiwang ang anibersaryo ng komunidad ng Yahweh El Shaddai, 17th anniversary dito sa parokya. At ang aalis po ng pilgrimage sa darating na October 30, walang aalis sa Sabado. Pass muna dahil dedication nga ng ating simbahan. So lagtaw tayo ng isang Sabado. Yung October 30 na susunod na Sabado, ang aalis po doon ay yung mga na-postpone noong August 21. Yung na-postpone noong August 21. Wala namang nakaschedule talaga ng October 30, kaya gagamitin natin yung Sabadong yon para isingit yung hindi natuloy noong August 21. Yan, o. So sa mga gustong sumama, dahil nga na-postpone ito, nalipat ng date, meron tayong available na 12 slots, 12 upuan. Sa mga gustong sumama at hindi pa nakakapunta sa mga Jubilee churches, you have until October 30 para mag-decide, para makasama doon sa aalis na grupo sa araw na yon. So, before October 30, sana makapagpalista ho kayo kung gusto ninyong maging kabahagi doon sa 12 kulang nating upuan sa darating na pilgrimage. Yan, 12. Okay, ngayon batiin na natin ang ating mga birthday celebrators sa araw na ito, October 17, 2021. Happy birthday kina Martin Perez, isa sa ating miyembro ng SOCOM, Lectors, Commentators, and Psalmist Ministry at Choir. Happy birthday din kay Josephine Cadelina, ang former coordinator ng St. Francis of Assisi Chapel at ngayon miyembro ng Lit Arts at ng Mother Butler Guild. Happy birthday kay Stanley Ugnit Jr., Flosser Santos, Princess Pia Barcelon. And happy wedding anniversary kina Stanley Jr. and Mercedita Ugnit and kina June and Gina Mapua. Yan, ang parents
ni Kuya Harold, ang ating lector. Yan. Kung dito po kayo nagdiriwang ng kaarawan o anumang pagdiriwang, punta kayo dito sa harap para kayo may pagdasal at mabasbasan. Yung mga nasa bahay na nagsa-celebrate, abot-abot dyan ang pagpapala ng Panginoon. Tumayo tayo at ipagdasal ho natin sila. Ama naming mapagmahal, basbasan at pagpalain po ninyo mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito at anibersaryo ng kasal. Pagpapalain niyo po sila at bibigyan ng lahat ng biyayang mahalaga, lalo na ng buhay, kalusugan, malakas na resistensya upang malayo sila sa anumang sakit at kapahamakan. Pagbibigyan mo mga pinagdadasal nila, hinihingi, pinagsisikapan kung makabubuti naway ipagkaloob niyo sa kanila. Lagi niyo rin silang bibigyan ng patnubay, ng subaybay at pagkupkop saan man sila magpunta kasama ng mga mahal nila, lalo na't lumalayo, nagtatrabaho, naglilibang, o maging sa pag-aaral at pananatili sa tahanan. Lahat ng itong hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Awitan natin sila, batiin natin ng happy birthday and God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday and happy wedding anniversary. Sa mga kumuha po ng imahe ni Rafael, ni Paeng, available na po sa office, pakikuha ninyo. Pag hindi nyo ho kinuha, kahit naka-reserve sa inyo, ibibigay po natin sa iba na pupunta agad sa office para kumuha. No? So hindi na natin i-honor yung reservation kasi natatambak po doon, sumisikip yung ating office. May mga gustong kumuha pero hindi makabili dahil naka-reserve. So, mafo-forfeit yung inyong reservation kung di nyo po kukunin ngayong araw na ito, linggo, at ibibigay na doon sa mga agarang gustong makabili, makakuha ng kanyang imahen. Sa mga wala pa at mauubusan, pa-reserve lang ho tayo sa ating opisina. Susunod na po ang ating 8 o'clock na misa. Sa mga nag-aabang sa labas, antay lang ho at magdi-disinfect tayo bago tayo pumasok. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Huwag kayong nagaganda-gandahan, nagpupugi-pugian, kulang naman ang braso. Huwag kayong nagyayaman-yamanan, maramot naman. Dapat kumpleto. Materiales fuertes. Maganda, mayaman, kaakit-akit, pero hindi kulang. Hindi naputulan ng braso kasi sakim, kasi salbahe. Huwag kunin ang lahat dahil baka mawala rin ang lahat sa iyo. Kunin lang ang tama, ang sapat, para maging tapat din sa oras-oras. Tapos na ang misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at tawa. Salamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob na magpakailanman at kapurihan ng Diyos sa mga buhay na siyang naligtas sa kanyang binirang bayang Israel. Oh,